Thirsty. Cheers! Okay na siya, yummy. Hello guys! Welcome to my vlog! Hi! Yes! So sa mga hindi pa naka-like and subscribe, please like and subscribe na kayo, please! But if you don't want, no problem. Okay? So paki-likes na lang po at saka makinig kayo sa aming usapan today. Joke lang. Ano seryoso ba to ah? Oo, seryoso ha. Ayun. Ito po ay aming mga message sa lahat ng ating mga ka-OFW. So dahil nandito tayo ngayon sa abroad, so yung mga reality na nangyayari sa mundo, lalo na sa mga pag-ibig. Yan, sa mga pag-ibig na yan. Ikaw be? Anyway, ipapakilala ko pala. Siya si Cheryl. So 5 years na siya dito sa UAE at ako ay 19 years na, and then soon, babalik na rin ako sa aking pinanggalingan. See you, Philippines. So, Grabe, diba? no? 19 years. 19 years na rin ako dito at marami na rin akong mga napagdaanan. Masasakit at mariligaya. Okay. So, but anyway, huwag na natin pahabaan yung aking topics dahil baka maiyak-iyak ako dito. Ayun na nga, ang tanong ko sa'yo. Sino ang pipiliin mo? Yung mahal mo o yung mahal ka? Para sa akin, yung mahal ako. Yung mahal ka. Bakit? Kasi, noon, na-experience ko na, nagmahal ako. Pero, yung boyfriend ko, parang kulang siya. Kulang siya sa pagmamahal sa akin. Siguro mayroon, pero konti lang. In what way na kulang yung pinakita niyang pagmamahal sa'yo? Bakit mo nasabing kulang yung pagmamahal? Yung parang, ako lang ang nag-e-effort. Ako lang ang ganun. Pero niligawan ka naman. Oo. Kumbaga, sa umpisa, niligawan ka, pinakilig ka, pinaramdam niya na mahal ka, kaya na-inlove ka at ikaw yung nagmahal. Oo. And then, biglang out of love. Oo. Dahil sa... Biglang nagbago. Yung siya ang nagbago. Oo. Kasi, hindi ko alam. hindi mo na na-feel yung love. Hindi ko na na-feel. Ano nga ba yung mga gusto natin mga babae? Ano ba yung... Yung pag-care, yung ganyan. Yung walang care, so wala na siyang care sa'yo. Nawala na yung care, nawala na yung mga lambing-lambing. Siyempre tayo mga babae, doon lang naman tayo na in love sa lalaki. Yung pag nilalambing ka, kinikare ka, di ba? Lalo na pag yung, uy, ang ganda mo, ang sexy mo, di ba ganun? Kumain ka lang ba? Yes! Ganon! Ganon lang naman kasi yung mga nagpapawala sa... Hindi, totoo talaga siya. Totoo talaga siya. Pero ako naman kasi wala pa naman akong experience na na hindi nag-care. Yung na-experience ko itong last 6 years kami, namanikan naman siya, pero umuwi sa Pilipinas, hindi na bumalik. So, namanikan naman siya. So supposed to be ikakasal kami noon, pero hindi na nga siya natuloy. Pero actually, may asawa na kasi yun, first wife niya. Pero parang ang sakit yung namanikan na tapos nung nagbakasyon lang, hindi ka na binalik. Masakit talaga siya. Masakit talaga siya. Pero strong ako. Kasi ang lagi kong iniisip noon kung bakit hindi ako hindi ako nag-focus doon sa problem. Kasi mataas pangarap ko sa buhay. So hindi ako nag-focus doon dahil nasaktan ako. Iniwan ako nung isang lalaking 6 na taon naging kami. Pero sa 6 na taon ko, halos siya nag-effort lahat. Mahal niya ako pero hindi ko siya ganun kamahal. Pero sa time nung 6 years, grabe yung effort niya. Financially, emotionally, physically, nandun siya. Wala na akong maihiling. Nasa kanya na lahat. Hindi naman siya kagwapuhan. Nasa kanya na lahat, as in wala na. Lahat kaya ng gusto ng isang babae nasa kanya na. Hindi ko na masasabing nagkulang siya. Hindi siya nagkulang sa relationship namin. Kasi binigay niya lahat-lahat. Hindi siya nagkulang. Ganon niya ako kamahal. Pero hindi ikaw ang nawalan. 6 years. Oo. 6 years. Tapos, 3 times din siya nag-propose. Nung first propose, hindi ko tinanggap kasi I'm not ready. Siyempre, OFW tayo. Lalo na sa kagaya ko. Mataas yung pangarap ko. May gusto pa akong gawin sa buhay. May mga responsibilities pa ako. Sa kapatid ko, sa anak ko. So, siyempre, separate na rin ako, no? So, single mom. So marami akong pangarap, mataas pangarap. Kaya hindi ako nag-guess sa first proposal niya. Second, hindi rin ako nag-guess kasi hindi pa ako ready. Sa third propose niya, which is ready na sana ako. So namanikan na siya, nagpaalam siya sa mga auntie ko dito. Sa parents ko pinangalam ko na. So umuwi siya
And then after 1 month, babalik siya dapat. Mm. Tapos pag-uusapan na sana yung kasal. Kaso, hindi na nga siya nakabalik. So, hindi na siya nakabalik. So, no choice na tayo. So, siguro kung ibang babae, siguro magmumukmok or mag-iiyak or mag-ano. Pero ako sa case ko, hindi. Nagwalwal ka. Oo, nag-enjoy. I enjoyed in my life, pero into good. Hindi ako naglasing, hindi ako naghanap ng lalaki para makalimutan ko siya. Kasi di ba yung mga ibang kabayan natin, pag nasasaktan, mas lalong gumagawa ng, kumbaga, rumiresback sila, maghahanap sila ng lalaki para mayroong ipapalit agad. Or naglalasing, kung ano-ano ng mga ginagawang hindi maganda. Which is, alam nyo, girls, yes, mga girls, huwag ninyong gawin sa sarili ninyo yun. Kasi, sarili nyo yun eh. It's yourself. Maglalasing kayo, sinong masasakit ang ulo? Ikaw din. Maghahanap ka ng ibang lalaki, sino bang masisira ang katawan? Sino ba yung... Ikaw din eh. Ikaw din yun eh. Di ba masisira lang ang life mo dahil lang sa nasaktan ka ng isang lalaki? No, you don't have to do that. Kung may tamang tao, darating at darating yun sa tamang panahon. Believe me. Siguro yung sa'yo may rason talaga yung kaya nangyari yun. Siguro may rason talaga na hindi kami pwede. Oo. Siguro ganun nga. Pero before siya nag-asawa nun, naging kami. Nililigawan niya ako muna. Tapos hindi ko siya sinagot kasi nga ganun niya ako kamahal. Gusto niya siguro kung dito ka nagpakasal tapos umuwi siya. Nagpakasal kayo una tapos umuwi siya. Ano kayang mangyayari? Diba? So maraming mga tanong na which is hindi naman natin masasagot. Diba? Kasi mga imagination nila yun. Pero ang kagandahan, naging strong ako. Strong ako. So ang pinakita ko lang is hindi ako nagmukmuk, hindi ako naglasing or naghanap ng mga boys. Hindi ko siya ginawa. Hanggang sa nakahanap naman ako ng ka-chatmate. Wag naman natin forever mo. Hindi natin alam mo hangga't hindi ka pa nakatali at hindi natin nakasal, hangga't walang kontratang napagpirmahan, hindi mo masasabing magiging forever mo siya. Kasi kung yun lang ex ko na 6 years nga kami, nang dami na namin pinagdaanan, lalo na siya ang dami niya ng paghihirap na pinagdaanan sa akin, hindi pa rin kami nagkatuluyan. Kasi nga ganun nga. Pero totoo yun, yung pipiliin mo yung mahal ka kaysa sa mahal mo. Alam mo yung siya, di ba, mahal na mahal niya ako. Mahal na mahal niya ako. So tapos, dahil sa pagmamahal niya, binigay niya, effort niya. Hanggang ngayon, hindi siya nawawala. So siguro kung mayroong pagkakataon na makita ko siya ulit, maybe there is a chance. Kung makikita niya yung video ko, I'm sure kasi naka-subscribe siya sa akin. Kung makikita niya to, ano kayong sasabihin niya? Yeah, but I'm sure there is a chance. Kung wala akong maipalit sa kanya, siguro, pwede ko siyang tanggapin ulit. Kung wala pa akong maipalit sa kanya. Pero what if meron? Meron na. So pero hindi naman tayo sure. Oo. Tanong ko lang, mahal mo pa ba? Parang? Oo. Talaga? Ilang taon na ngayon nag-iwalay? 5 years na kami ngayon, walang communication. Ang tagal. 5 years na kami walang usap. Pero mahal mo pa rin? Mahal ko siya kasi nga, sa relationship namin in 6 years, siya yung nag-effort. Siya yung binigay niya lahat sa akin. Ako yung parang chill lang, relax. Parang wala lang. Kasi ganun na siya siya na eh, very, very sweet, very, very sweet, mahilig sa regalo, hindi niya nakakalimutan ang birthday ko, hindi niya, lahat-lahat parang nasa kanya na eh. Di ba yung mga hinahanap ng babae, yung sabi nga, yung mga concern, yung mga, may care. May care talaga siya. Ganun, so parang, kaya yun. Kaya alam mo, totoo yung pag nagmahal ka, magmahal ka lang ng totoo. Kasi sa oras na mawala ka, katulad nito, hahanapin ka. Oo, di ba sa sitwasyon namin ngayon? Okay? At saka, ayun, tanong ka lang ng tanong sa akin para sagutin ko. Sige nga. Sana all masaya. May nagbablog si ate. Tapos ano pa? Tapos, ayun na nga, Paano kung pag nakauwi ka na sa Pilipinas, pupuntahan ka niya, anong gagawin mo? Paghanda siyang humarap sa parents ko, sa family ko, paghanda niyang harapin. Kasi syempre, hindi lang naman ako ang nasaktan niya eh. Siyempre ako bilang Muslim,
Iba din yun, kasi respect, parang disrespect naman yung ginawa niya. Actually, ghosting siya. Alam mo yung umalis siya, pumunta siya sa, yung hindi siya bumalik, lahat pinaasa niya. Siyempre, kung nasaktan ako, kasama na pamilya ko dun. So, pag humingi siya ng tawad, hindi lang sa akin, pati na pamilya ko, kasi nagkasala din siya eh. Diba? So, ikaw namanhikan ka, tapos parang wala lang, hindi mo binalikan yung babaeng pinamanhikan mo. Diba? So, parang siyempre, kailangan nirespeto niya rin ng family ko. Humingi siya ng tawad, I will accept. Siguro, parang yung iniisip ko, parang imposible natin kasi may anak na sila. Yeah, meron na silang anak, 2 na yung anak nila. Yun, tapos, wala lang. Pero ayun, sana kung ano nang magiging destiny niya, sana masaya na siya. Pero hindi pa siya masaya kasi nag-i-stalk pa rin siya sa FB ko. Hindi stalk ka pa. Kasi di ba pag masaya na siya sa life niya, hindi na siya dapat nag-i-stalk. Hindi ka niya makalungtan. Bakit nga ba nag-i-stalk? Kasi gusto niya makita yung mga posts mo, di ba? So, interesting. Yes. So, ayun. So, yun na nga. Hi ka sa vlog ko. Vlog! See? Oh. Fun never ends. Yes. So, ayun na nga. Yun lang yung mga natin, no? So, ayun, napagtapikan. Alam mo yung magtatanong lang sana ako sa kanya. Tapos ako ang nagtanong sa'yo. Yung bumaliktad, yung ako na yung tinatanong niya ngayon. Diba? So, ayun na nga. Sana kung... ganun tayo eh. Pero dapat guys, sa mga kapwa naming kababaihan, all over the other countries, yung mga lahat ng nasa abroad, pag nasaktan po kayo, wag po kayong magwalwal, katulad ng sinabi mo. Yung mas lalo kang naging ano ba tawag dito, mas naging ano ka na sa buhay mo, pariwara ka na, no, you don't have to do that. Kailangan i-discipline mo rin yung sarili mo. Tapos pag nagmahal kayo, wag nang kahit sino. Stick to one na lang. Ganon. Kasi alam niyo yung karma. Ganon din yun. Tapos ngayon, ay naku guys, ang dami ko sanang gustong sabihin. Pero ayun na nga, based on my experience. So after that, wala na. Wala naman na akong pinalit sa kanya. Maliban, meron naman pero LDR. So naniniwala ka ba sa LDR na may forever? Yung iba, nagkakatuluyan talaga, yung iba. Pero dumadaan din yan sila sa mga struggle sa buhay. Nagkakaroon talaga ng mga problema, yung gano'n. Kasi malayo sila sa isa't isa. So parang may trust issue, no? Oo. Pagka LDR talaga, promise, may trust issue talaga. Yung parang feeling nila may kasama siya, may kasama kang iba kasi siyempre malayo siya, hindi kanya nakikita, hindi niya alam yung galawan mo dito. Oo. Tapos lalo na pag yung ka-LDR mo, nasa katulad natin, nasa Middle East tayo, tapos nasa Pilipinas yung ka-LDR. So parang hindi mo maiwasan magkakaroon ka ng trust issue. Di ba? Oo. Pero ako may trust ako. Magka-trust naman ako. Wala naman ako ano. Kung may issue ako, ito-trust. Anong trust na yan, te? Oo, promise. Ako naman, wala naman akong hindi ako ang sa akin ngayon, syempre sa edad ko, matanda na rin ako. So parang, kung kami, kung hindi. Parang gano'n lang. Hindi na ako masyadong serious. Hindi na ako masyadong serious. Kasi based on my experience talaga, parang sanay na tayo Ayun, shout out lang sa ating kabayan na mga, alam mo yung iba nagpapakamatay dahil sa pag-ibig, yung iba nagpapakatanga dahil sa pag-ibig. Huwag kang tanga. Ayun, huwag kang tanga, Zay! Ano ka ba, Zay? Huwag kang tanga. Alam mo yung, nandito ka para sa pamilya, yun ang iisipin mo, yung nandito ka para sa pamilya, pag sahod mo, magpadala ka sa pamilya mo, sa mga anak mo, kung may anak ka, sa mga kapatid mo, kung may pinapaaral ka, sa nanay mo, sa tatay mo. Alam mo ba ng malaking blessings? Yung pag nagpapadala ka ng pera sa parents, yung parents mo, pag sila yung main priority mo, sa kanila ka kumukuha ng blessings, promise. Blessings talaga pagka mapagmahal ka sa parents, tapos tumutulong ka talaga sa kanila. Pag nandito ka sa talaga sa ibang bansa, hindi mo maiwasan na lang yan. Yung dalawa-dalawa, tatlo-tatlo. Yes, that is reality. Promise guys, dito talaga sa ibang bansa ganun. So, tagdalawahan, tatluhan ng mga boyfriends.
Pero I think meron silang mga reasons why they do that. It's because, ang pinaka-main lang reason niyan, money. Oh, money. I think money lang. So, kaya nila nagagawa yun kasi Money they issue. need money. Oh, hindi nagkasya yung sahod. So, they need someone to provide them foods, to provide them payment, bills, or whatsoever. Pero, hindi naman sa lahat. Siguro hindi nila ginusto pero Hindi nila, ginrab yes, na lang yes. nila So, we yung understand. Yeah, wag naman kayo magalit sa vlog ko, ha. Nakakaintindi naman pala kami. Hindi naman ginusto. Sabi nga ni Shea. Hindi naman ginusto. Para napilitan lang kasi may pangangailangan. Yes, napipilitan dahil na. Pero guys, pwede tayo mag part-time. Advice ko lang sa mga babaeng ganun. Maraming part-time dito sa UAE. Ako nga malaki na sahod, nagpa-part-time pa ako. Nagtitinda ako ng kung ano-ano, yung mapagkakitaan. Kasi yung iniisip ko naman, kasi alam mo nasa diskarte rin minsan ng babae. Pag madiskarte ka rin, hindi ka naman naabot sa ganung paraan, sa ganung sitwasyon. I think nasa babae din yun. Siguro yun na lang Yes, yung diskarte. Diskarte talaga. Basta hindi ka lang tamad. Pero in reality talaga karamihan sa ating OFW na ganun. Yeah. They need someone to provide them bills and foods and etc. Hindi po rin sila masisisi. Kasi ang hirap din magtrabaho dito Akala nyo ba? Tapos yung pinapadalhan mo lang sa Pilipinas, pinanglalakwatsan lang yung pera. Oo. So wag kayong ganun Maawa kayo sa mga nanay nyo, kapatid nyo. Hindi porket nasa abroad maraming pera. Uy, hindi talaga yan. Alam mo pa, bago kami magkapera, pinaghirapan muna namin yan. So, dapat yung mga bawat pera na pinapadala ng nanay nyo, ng mga kapatid nyo, dapat pinapahalagahan ninyo sa Pilipinas. Dahil hindi ganun kadali kitain ng pera. Yung iba nga nagbebenta na ng sarili nila para lang magkapera, para lang makakain. So, kayo nang sa Pilipinas, ko. Pag may problema doon, mag-chat dito, mag-video call, ganito ganyan, Oo. ganito ganyan. Oo. Pero kung tayo ang may problema Oo, dito, hindi tayo naman makachat. Oo. Hindi, napansin ko, ako na-experience ko personally. Hindi ka kukumustahin unless pag kailangan na nila yung Oo. pera. Pag kailangan na nila yung pera, nandun na nag-message na. Ate, kumusta? Oo, yung Kumusta ganyan ka natin. dyan? Tapos, ang kasunod, Grabe, no? bongga. Kamusta ka? Kumusta? Malaki ka sahod Kasunod ng kumusta, Bye. may pera na, padala ka na. Yes, totoo talaga yan. Ako naman, mga ka-OFW, totoo yan. Pero hindi man lang marunong mangumusta. Ate, nanay, kumusta ka na dyan? Kumakain ka ba? Okay ka lang ba? May sakit ka ba? Diba? Tapos tayo, pansin mo, pag nagkakasakit tayo, hindi tayo nagme-message. Hindi natin sinasabi, Nay, may masakit ulo ko, may sakit ako. Nay, nasa hospital ako. Anak, nasa hospital ako. Anak, may ganun. Hindi natin sinasabi kasi hindi ayaw natin silang mag-alala. Pero bakit sila ganun? Hindi ba pwedeng, I love you, Nay, I miss you. Ate, kumusta ka dyan? Na-miss ka namin. Alam mo yun, di ba yung para man lang maging di ba bakla? Yes, correct. Totoo talaga itong mga topic namin ngayon Ay naku, nakaka-irita talaga. Alam mo yung nanggaling kami sa love life ngayon na pag-uusapan na yun. Pero totoo to lahat. Totoo lahat ng pinag-uusapan namin. Anyway, medyo mahaba-haba na rin yung aming pinag-uusapan. Hello sa inyong lahat. Assalamualaikum sa lahat ng ka-OFW all over the Middle East. Mag-ingat po tayong lahat sa ating mga kasambahay. Mag-ingat po kayo. Ayun, masalamat po sa inyong lahat. Subscribe na lang kayo. Mag-bye ka! Bye!